Harrieta, Harry Roque, napakalaking problema. Parang pinapasan niya ngayon ang planetang Pluto sa kanyang balikat. Dahil nga ba sa itong isiniwalat ni Peebles, dating kasama niya sa DDS vlogging, kung saan tinuturo na master arkitekto ng paggawa ng pulburon video itong si Harrieta Harry Roque. Kaya ito ngayon, siya na ang isusunod ng TRICOM pag-imbestiga, at kung mapatunayan ay siguradong mabigyan ito ng arrest warrant. Well, panoorin muna natin ang video courtesy sa atin ng Sa Iyong Araw. Tatago pa din eh. Pangulong Bongbong Marcos binasag ang katahimikan patungkol sa isyu tungkol kay Harry Roque na tinuturong bilang mastermind ni Peebles sa pagpapalaganap ng Wolfram daw ni Pangulong Bongbong Marcos. Malalang ipapaubaya na sa FBI at DOJ ni Pangulong Bongbong Marcos at iimbestigahan pati ang mga kasama nito. Ang tanong, sino ba ang mga kasama nito? Ito, ang tanong, patay na yung babaeng may puting ahas, di ba? Maharlika. New York. Yan si Maharlika, isusunod nyo na yan. Siya ang unang nagpakalat nitong pulburon video. Kaya siguradong ituturo ni Roque si Maharlika. Buljakera Maharlika. Dahil, di ba, ay anong silbi ng ng pagkakaibigan kung hindi sila magsama-sama sa isang silda, di ba? Misery loves company, ika nga. Nangangailangan ng kasama kapag malungkot ka eh. Kaya panic mode talaga ngayon si Harry Roque. At still pinanindigan ni Harry Roque na hindi daw siya makulong dahil sa magkaroon daw siya ng asylum sa Netherlands. Ang hindi niya alam, sumusulat na ang mga grupo ng human rights sa Pilipinas, mga attorney, sumusulat na sa embahada ng Netherlands kung saan man ipapadala yung sulat sa kaukulan ng mga otoridad yan na nagpa-process nitong asylum request ni Harry Roque. Kaya hindi magkaroon ng asylum si Harry Roque sa Netherlands. 100% isara ko itong channel ko kung magkaroon niya ng asylum. Napakaraming kaso sa Pilipinas tapos bigyan ng asylum. Anong meron, di ba? Walang political prosecution, wanted siya sa Congress, merong contempt order dahil nga sa meron siyang nasangkutan na isang napakalaking sindikato, di ba, yung Pugo. At hindi lang yan, ito na ngayon ang cyber libel case sa kanya, ang pagpalaganap nila ng video ni PBBM na nagpulburon daw. Fake news. Layo-layo ng itsura eh. Kahit hindi pa yan i-deep fake, kahit hindi yan AI, kung yan ay look alike, ang layo-layo ng itsura ng ulo, di ba? Pati yung ilong tsaka buhok ng mukha ay kakaiba, pati rin sa mukha iba eh. Kaya talagang cyber libel case ito. Ngayon pinagsasabi ni Harry Roque na hindi daw siya magkakasuhan ng sino man na opisyalis sa Pilipinas. Hindi siya magkakasuhan. Tanging makapagkaso daw sa kanya ay si PBBM lamang. Napakahina ng utak, napakabubo. Presidente si PBBM, hindi pwedeng siya yung mag-ano niyang kaso na yan. Napakaraming sangay ng gobyerno para kakaso kay Roque. Hindi na kailangan pa ang presidente ang kakaso sa kanya. Yan ang katunayan. Yan ang katotohanan. Itong si Harry Roque parang walang alam sa batas. Hindi yata ito nag-aaral Baka binili lang sa recto ang kanyang diploma at transcript sa pagiging lawyer nito. Pati yata yung exam nito binayaran lang eh. Okay, so patuloy muna tayo sa video courtesy ng Sa Iyong Araw. Halika, atin itong pag-usapan. Hindi na to, bago. At buti na lamang, may isang tao na dati nilang kaalyado na sinabi na si Atty. Harry Roque ang nagpakalat. Siya mismo, si Atty. Harry Roque, ang nag-utos pa sa ibang mga kaalyado nila na ipakalat. At sinabi pa nga niya, sigurado siya na ang Pangulo daw ang nasa video. So hindi po ito lingid sa kaalaman ng palasyo dahil ang nais naman po ng Pangulo ay maipakita sa taong bayan na hindi totoo ang kanilang pinapakalat na
video at hindi totoo ang kanilang ibinibintang sa kanya. Ang liability ng kahit sino dyan na involved ay dapat lamang po siguro masampa ng kaso kung ito po ay makikita naman po ng DOJ. Ayan, so patay diyan si Maharlika Buljakira dahil may kinalaman din, di ba? Kasuhan na din yan. Principals dito si Harry Roque ang nagplano niyan, naghanap ng modelo para gawing PBBM na nagsisinghot ng VIX. At ngayon ay ang nagpakalat nito ay si Maharlika Buljakira para daw mag-viral at siyempre maging milyonarya si Buljakira dahil sa video na yon, dahil daming nanonood, di ba? Kaya ang maswerte dito si Buljakira Ang problema kay Buljakira, Maharlika, ay ipapatawag din yan sa Congress. At kung hindi yan sisipot, siguradong merong extradition. I-extradite yan sa US kasi napakalaki ng kasalanan, di ba? Makikita naman, merong mga video, merong channel, pinagmumura niya ang presidente at national threat si Maharlika Buljakira sa Nako, Pilipinas. yari ka dyan. Threat yan ng gobyerno dahil hinihikayat nila ang mga tao na magrevolusyon at kalabanin ng gobyerno. Kaya in every action, there is reaction. Sa physics yan kay Newton, itong law of motion. So kung merong action, merong reaction. Ang sabi naman ng lula ko noon ay kung maghanap ka ng kaaway, huwag kang lumayo, katabi mo lamang. Yun ang sabi ng lula ko. Kaya totoo, ang kaaway ngayon ni Roque ay katabi niya noon si Peebles. Pareho silang bakla. Si Harry Roque lang ay mukhang dugong, mukhang matabang ano bang tawag dyan? Butete. Yung, matabang bulati. Butete. Bilog na bilog At si naman si Vicente Peebles ay ang tawag dito ay transvestite or transvestite. Ito yung mga mukhang babae. At hamak na maganda si si Vicente Peebles kaysa Harry Roque. Si Harry Roque kung magdamit babae yan, ang pangit-pangit niyan Kaya nga dugong na parang nagdadamit Buteteng laot. At kung makaasta ay parang sino, hindi daw siya tatabla ng ng mga pagsakdal na yan sa kanya. Meron silang kultura nga pala ng impunity. Itong hindi makakasuhan. Pareho sila ni Digong Si Digong merong impunity, feeling of impunity, feeling lang yan pero ngayon nakakasuhan na. Ganon din si Roque. Akala nila mga invincible sila, merong impunity, hindi makakasuhan dahil malakas nga at may kapangyarihan. O tingnan natin ngayon kung hindi ito makakasuhan tong bakla na to. Lagot na to, bakla ang labanan dito O ito, maghanap ka ng kaaway, huwag kang lumayo, katabi mo lamang. Sabi ng lula ko yan, kaya totoo. Ang kaibigan ni Roque na si Peebles ay naging kaaway niya na ngayon. Dahil sa si Peebles ay hamak na mas matalino kay Harry Roque. Si Harry Roque lang, nagkataon lang na magkaibigan sila ni Digong kaya nagkaroon ito ng posisyon noon sa palasyo na spokesperson, ang tatabil ng dila, di ba? Ang tatabil, grabe. Kung makamura kay PBBM, akala niya sigurado siya sa pinagsasabi niya. Kung ako si PBBM, matagal na tong kulong na to. Yung pagsasabi lang na bangag ang presidente, libel na yan, di ba? Pinapatagal pa kasi binibaby. Kaya yan ang nangyari. Binibaby muna para magkaroon ng malaking kasalanan yan. At ngayon wala nang kawala, di ba? Ito. Pakinggan natin si Harrieta. Meron siyang pinagsasabi dito. Gross ignorance of the law o matinding kamangmangan sa batas. Itong reaksyon ni Attorney Harry Roque, dating presidential spokesperson ng Duterte administration, nang tanungin sa posibilidad na irekomenda ng House Triple Committee o TRICOM na magsampa ng kasong cyber libel laban sa kanya dahil sa issue ng Polvoron video. Ito, grabe pinagsasabi ni Harry Roque na mga mangmang daw ang TRICOM, ang Kongreso, ang plenaryo ay mga mangmang daw yung nandyan. Iba kasi yung mangmang na mangmang to the max, di ba? Ang Kongreso yan ang yan ang mambabatas. Tinatawag nga yan ang mambabatas. Sila ang gumagawa ng batas. Ngayon kung naratifika ang batas, ay batas na yan ng konstitusyon.
at hindi na pwedeng mabago. Ang gumagawa niyan ay itong lower house, ang Congress, at ang upper house, Senate. Kaya hindi mga gunggong ang mga tao diyan. Dahil marami sila. Kapag gumawa ng batas, ay marami naman sila at bubutuhan pa yan kung papasa ang mga batas na yan. Gunggong pala itong si Harry Roque, hindi niya alam eh. Attorney pa naman. Saan kaya ito nag-aaral? At bakit pumasa ito? Bakit nagkaroon ng lisensya? Sa palagay ko, binili lang yata eh. Sabihin ba naman niya na mga ano daw, mga walang mga alam itong sa Kongreso? O tingnan natin kapag napatawag na ito na extradite na ng Congress, kapag magagawa na ang Congress ng warrant sa kanya, warrant of arrest na, hindi contempt order to talagang warrant of arrest na ang ihain sa kanya ng Kongreso at extradition na. Request na yan ng Pilipinas sa Netherlands na huliin si Dugong Harrieta at ibalik sa Pilipinas para litisin. Yan ang mangyayari kay Roque, wala nang iba. At kung magtatago siya, hindi rin magtatagal, mahuhuli din. Kaya yan talaga ang ending. Ang ending ng mga taong akala nila meron silang impunity. Yung hindi nakakasuhan dahil matigas, astig. Katulad kay Digong noon, akala niya meron talaga siyang impunity. Meron nga, pero hindi matagal. Hindi Diba? habang buhay. Sandali lang naman ang buhay ng tao. Naku. Tapos kung may impunity, nawawala din yan. Kung wala ka ng power, katulad ngayon, wala ng mga power itong mga to eh. Mga sibilyan na lang ito, ordinaryong tao, kaya pwede nyo itong tadyakan, mga kababayan, kapag nakita nyo sa daan. Sobrang bilib sa mga sarili. Akalain mo naman pagsabihan niya ang mga congressman na mga bubo, walang alam daw sa batas. Ay naku, grabe. Si Harry Roque ang walang alam sa batas. Grabe, mas magaling pa yata ito kay Abante at kay Congresswoman Luistro. Tingnan natin sa susunod na gagawin na mga hakbang ng TRICOM. Alright, ito merong dito portion na magsalita si Luistro tungkol sa pinagsasabi ni Harry Roque na hindi siya pwedeng kasuhan at ang tanging makapagkaso daw sa kanya ay si PBBM. Walang hiya, bubo talaga. Pwede ngang NBI lang magkaso sa kanya at saka DOJ. Hindi na kailangan pa na magpakita dyan si PBBM, presidente yan, makapangyarihang tao. Ito ang hindi alam nila Harry Roque saka ni Digong. Akala nila ordinaryo lang na tao si PBBM. Hindi nila alam na ito na yung presidente. Ang presidente ang chief executive of the land, pinakamataas siya na ranggo na opisyal sa ating bansa. Kaya hindi dapat pagmumurahin kasi pinakamataas nga eh. Yan ang hindi alam ni Harry Roque na presidente pala ang kalaban nila. Di ba akala kasi ni Harry Roque si Digong pa rin ang presidente dahil walang utak eh. Hindi niya alam ng presidente si PBBM na. Grabe ang ganon din si Digong, akala niya siya pa rin ang presidente. Laging nagmumura. Hindi niya alam Paano? May sakit sa utak. Yang si karma na nga ito. Ito na yung karma. Kaya nga, umiinom ng Ayon sa abogado, Fentanyl. si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang maaaring magsampa ng reklamo sa kanya. Tila hinamon din niya ang presidente na maghaina ng kaukulatang kaso para mailabas umano ang authentication ng video. Naniniwala si Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro na posibleng kasama sa rekomendasyon ng TRICOM sa magiging committee report nito ang pagsampa ng kaso laban kay Attorney Roque, partikular na ang cyber libel. Itong katabi niya dito sa video, sino yan? Yan si Maharlika Boljaquera. Kasama din yan sa libel case na ipapile ng NBI, ng DOJ at ng Congress. Tatlong maghabol kay Roque. Wala pa dyan si PBBM kasi hindi dapat dyan magkialam ang presidente dahil presidente nga. Ang presidente ay meron na siyang mga sangay, di ba? Meron na siyang mga, sabihin natin, galamay. Meron na ang presidente DOJ, NBI, di ba? Armed Forces of the Philippines na gagawa ng aksyon. At ito ang hindi alam nitong dalawang to na mga kulangot pala to eh.
Walang utak. Utak dilis nga, didilis. Akala nila meron silang impunity. Dilis. Wala tayong impunity dahil mayroong batas. Ang konstitusyon, ang batas natin, yan ang pinakamataas na batas sa Pilipinas. At kahit presidente ay kayang patalsikin ng mga batas ng ating konstitusyon. Yan ang katotohanan yan. Kung sibilyan ka lang, tapos inaaway mo ang presidente, nakipaglaban ka sa gobyerno, wala talaga kang kapanapanalo. Yung mga sinasabi kung na akala nila sila pa rin yung hari, di ba? Ay wag kayong gumaya diyan. Hari-harian pa. Lang yan. Ngayon tingnan nyo, di ba? Nagdadasal na, tumawag na sa Diyos. Inasahan na si Taning, unfriend daw siya eh. Unfriend ni Taning sa Facebook. At minsan na-block ni Taning, di ba? kahit si Taning ay hindi na nagkagusto kay Digong eh. Si Xi Jinping hindi na rin. Iniwan na si Digong ng mga kaibigan niya. Iniwan na. At ang naiwan sa kanya si Robin Padilla. Pero si Robin umalis na rin eh. Si Bato, dumidistansya na si Bato. Si Bongo, hindi man lang dumalaw si Bongo sa sa dahig. Kaya nag-iisa si Digong. Nag-iisa ngayon, di ba? Kaya wala na rin si Taning. So tumawag na sa Diyos. Akala ni Digong mabait ang Diyos ha. Ang Diyos ay mabangis. Lalo na yung Diyos na nasa Old Testament, napakabangis na Diyos yun. Kapag inaway mo yun, papadalhan ka ng kidlat. Hindi lang kidlat. Papadalhan ka ng baha. Bato. Kahit ano, ipapadala eh. Mabangis na Diyos ang Diyos ng the Old Testament. Kapag magalit yun, ay lagot ka. Talagang karma to the max. So ito, bantay-bantay na lang kayo dyan. Ito tong Maharlikaw, grabing bunganga. Yan, pag ma-extradite na yan, tapos ang queen of the DDS vlogger. At ito si Harry Roque, itong dila nito ay iiksi ito eh. Puputol Pag yan. na to, iiksi ang dila niyan. Baka hindi na makapagsalita. Okay, patuloy tayo sa video. Merong paliwanag si Loistro dito sa na to, sa kaso nito ni Roque. Nakala ni Roque ay hindi siya ma-cyber libel dito. Ito Kasi merong Pibos Conanan na nagsalaysay pointing at Attorney Harry Roque. We have the government agencies also who are testifying na talagang deepfake yung Pulveron video. So for the purpose of filing, I think sobra pa nga sa probable cause yung amount of evidence na nag-gather na nila. Naku Walang po. maliwanag, may cyber libel dyan. Through the use of internet, is trying to make it appear that the president is actually using cocaine. nakapaloob sa video ang isang lalaki na tila kahawig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na Ayan. gumagamit ng illegal na droga. O ayan o, ang pangit pa naman ng pagka-acting. Sabi ni Richard Gomez kay Kerwin, pangit na pagka-acting eh. Nagpabaril daw. Ito naman, pangit nga ang pagka-acting nito. O, tingnan nyo naman yan. O. Meron bang nag-cocaine na hindi nakadilat ang mata? Hindi nakadilat ang mata niyan kasi kapag idilat niya ay mag-iba na yung itsura niya. Kaya palaging nakapikit para PBBM tingnan. Pero kapag nadilat na yung mata niya, iba na yung itsura niya. Matagal-tagal din bago nakakuha sila Roque nito. Ang galing talaga Ito ng kasi AI eh. Kinuha lang nila kung saan-saan na bangkita na turo-turo ng mga tindahan, di ba? Kinuha nila yan dahil nagmukhang PBBM. Ang problema, tingnan nyo ang buhok. Parang security guard eh. Di ba? Security guard yata ito. Si PBBM ay mahaba-haba ang buhok. Parang Justin Bieber, di ba? Ito, army cut ito eh. Ang layo-layo. Tsaka yung ilong nito, straight. Yung kay PBBM ay medyo curve yun. Tsaka yung tainga, iba. Pero may pagkahawig nga. Kaya akala naman ng mga DDS, dahil ang mga utak ng DDS ay didilis, ang liliit. Akala nila si PBBM ito, naniwala naman. Tapos doon sa Vancouver, Canada ba yun? Doon sila nagproklama ng video na ito na totoo at nagsisigaw sila doon ng bangag-bangag.
At nandoon si Harry Roque, di ba? Si Harry Roque ang Pasimuno. leader ng gathering na yon. Pasimuno si Butiti eh. At ang araw na yon, doon nagumpisa nila pinakalat ang video na ito. Butiting Kaya laot. cyber libel case talaga. Dahil hanggang ngayon, makikita pa rin ang mga video na ito na ina-upload ng mga DDS vlogger. Alright, so tapusin na natin ang video. Courtesy sa atin ng UNTV at ng ating kaibigang Sa Iyong Araw. Kumalat ito sa social media bago ang State of the Nation Address ng Pangulo noong July 2024. Mariin namang pinabulaanan ng Malacanang ang polvoron video at sinabing gawa ito sa artificial intelligence o deepfake. Ang TRICOM ang nagsasagawa ng pagdinig kaugnay ng pagkalat online ng fake news, misinformation, disinformation at cybercrimes. Ito mga kababayan ha. Ngayon ay mayroon na namang survey na lumabas na si BP Sara daw ay number 1 na choice of the Filipinos para sa presidency sa pagkandidato ng pagka-presidente sa 2028. Paano nangyari naging number 1 yan? Lustay na Wala eh. pang lumabas na na mga Mangmang na lang boboto dyan sa lustay na yan. Ako. Ibig sabihin ito'y propaganda. Talagang gumagastos ang China, gumagastos din ang Triad, ang korporasyon ni Digong na mga inchik, ay nag-donate yan ng malaking pera ngayon kay Digong. Kaya gumagawa sila ngayon ng mga disinformation. Disinformation yan eh. Yan ay propaganda. Bakit naman magiging number 1 si Sara sa survey? Wala pa nga di ba? Paano i-survey? Wala pa nga. Wala pang katunggali, wala pang nag-file ng presidency. Sino bang kalaban ni BP Sara? Mga tanga nga. Kaya, kung tanungin mo ang mga tao ngayon, wala si pa. BP Sara ang alam nila na kakandidato. Wala silang alam na ibang pangalan. Kaya, sasabihin nila BP Sara. Kaya very disinformation ang balita ito na number 1 si Sara sa survey dahil wala pang ang eleksyon, wala pang katunggali, wala pang mga kalaban. Di ba? Klarong-klaro yan. At yung kanina na vlog ko sa Pulse Asia na nagsasabi na si Bungo ay number 1, si Bato ay number 3, hindi totoo yan. Dahil alam na ng mga tao ngayon, lalo na ng mga loyalista. Ang mga loyalista noon kasi bumuboto yan sa kay Bungo at saka kay Bato dahil nga unity team. Di ba nag-unite ang grupo ni Digong saka grupo ni PBBM, kaya ang mga loyalista ay binoto itong sila Bato at Bungo, kaya nanalo. Pero ngayon dahil sa hindi na sila iboboto, hindi na ito mananalo. Sigurado, kung si Bungo ay manalo, nasa pang 7 lang yan. Si Bato, siguradong lagpak yan. Marculeta, lagpak din yan. Sino pa ba? Yung Epe, ay naku, lagpak yan. Huwag na kayong bumoto ng artista, isang Robin Padilla na naman ang lalabas. Mas magaling si Ipi kay Robin eh. Si Robin pang action, si Ipi naman pang drama. So ang drama ang politiko eh. Ang politika sa Pilipinas ay drama. Kaya kung makapasok yan si Ipi, grabe siguro ang drama ni Ipi sa Diyan sa press. Hindi makapasok yan. Yes po. Kasi dramatista eh. Kamangmangan na lang magboto Okay, dyan. so ano ang palagay niyo mga kababayan? Meron bang impunity o itong hindi maparusahan si Harry Roque? Maparusahan Kasi niya. maparusahan dahil merong Bakit hindi maparusahan? impunity na yan. Yan yung iniwan ni Digong na kultura, yung impunity at saka tukhangan katulad sa nangyari sa Leyte, sa Albuera. Digong culture pa rin yan. At sabi nila konektado konektado sa kanila yan. Kaya napakagrabe na kultura na iniwan ni Digong. Ang hirap komunista yan, kasi na kulturang 6 years komunista. na influensya ang Pilipinas ng drama ni Digong na akala ng iba ay totoo.